Magandang araw mga kamaster, welcome back dito sa ating YouTube channel. Sa episode na ito ay isa na namang tanong ng ating subscriber ang ating bigyan ng kasagutan. At ang tanong na ito mga kamaster ay tungkol po sa Bayanihan Act, Bayanihan Law. Pero hindi po ito tungkol sa Bayanihan 1 o kaya ay sa Bayanihan 2, kundi tungkol po sa Bayanihan 3. Narito po ang kanyang tanong. Mangyayari po ba ang Bayanihan Act 3? So, unang-una, ang Bayanihan 1 at Bayanihan 2 ay nangyari mga kamaster dahil mayroon pong ipinasa na batas na siyang inaprubahan ng House of Representatives at ng Senado at kalaunan po ay nilagdaan ng Pangulong Duterte. Kung kaya po nagkakaroon ng Bayanihan 1 noong April and May, Bayanihan 2 naman simula po noong September until ngayong Desyembre. At kung magkakaroon man mga kamaster ng Bayanihan 3, ito po ay posible lamang kung magpapasa po ng panibagong batas itong dalawang House of Congress, yung House of Representatives at Senado ng ating bansa. At kapag ito po ay nilagdaan ng Pangulo to make it a law, then yun po yung pagkakataon na makakaroon tayo ng Bayanihan 3, which is most likely sa taong 2021. Alam po natin mga kamaster na talagang hati ang opinyon ng maraming mga Pilipino tungkol po dito sa Bayanihan 3. Dahil kahit nga meron po tayong mga natatanggap kapag Bayanihan 3, especially po para sa atin, meron po kasing nangyayari na mga loan moratorium during po sa period ng Bayanihan Law, ay at the same time meron din naman itong mga disadvantages na kalakip. Just like us, dahil nga doon sa mga moratorium ay nai-extend yung term ng ating loan, kung kaya tumatagal yung repayment period. At kung magkakaroon po tayo ng renewal anytime na mayroon tayong mga pangangailangan, ay mas maliit po yung magiging proceeds natin dulot ng mga loan moratorium compared po kung wala mangyayaring loan moratorium na dala ng Bayanihan 3, Bayanihan Act. So, sa pagkakaalam po natin mga kamaster, meron po mga balibalita na mayroong ilang mga mambabatas na nagsusulong para sa Bayanihan 3 nang sa ganon ay maipagpatuloy yung mga nasimulan sa Bayanihan 1 at 2. At alam naman po natin na sa kasalukuyan ay hindi pa po nakaka-recover yung ating ekonomiya as a whole. So maari pong kagustuhan doon na maipagpatuloy yung pagbibigay ng tulong ng gobyerno sa mga Pilipino kapag maipatupad po itong Bayanihan 3. Pero at the same time mga kamaster ay sa sinasabi po natin, meron pong mga negative na impacts ang mga ito sapagkat kapag magkakaroon po ng Bayanihan 3 ay unang-una ang gobyerno ay nangangailangan ng karagdagang pundo para punduhan yung iba't ibang proyekto at iba't ibang mga pangangailangan. So kung wala naman pong pera na available ay doon po sa act na yon ay talagang papayagan na umutang muli yung gobyerno para matustusan yung mga probisyon doon sa Bayanihan 3. So, yan po ay although hindi natin kaagad na mararamdaman, pero talagang meron po yung epekto para po sa atin. Pero as employees po mga kamaster, especially mga government employees, especially po dito sa DepEd, ang unang-una po talaga na epekto nito na talagang mararamdaman natin mga kamaster, yun pong sa loan moratorium na doon po sa ating mga sahod. Kasi as I said, kung magkakaroon man ng Bayanihan 3, ay posible po na mayroon karagdagang 2 months na naman na loan moratorium. At ibig sabihin, 2 months na naman na may dagdag doon po sa term ng ating loan kapag tayo po ay mag-avail dito sa loan moratorium na ito. So, kung matutuloy man itong Bayanihan 3 o hindi, ay nakadepende po yan sa ating mga mambabatas kung magkakaroon po ng batas na ipapasa at i-aproba ng House of Representatives at ng Senado. At kung nangyari yon,
ay kung pipirmahan naman ito ng Pangulo, dyan po yung pagkataon na makakaroon tayo ng Bayanihan 3. So sa ngayon mga kamaster ay hindi pa naman po maugong ang tungkol po sa issue na ito dito sa Bayanihan 3. So hintayin na lamang po natin yung magiging updates nito kasi sa pagkakaalam ko po ay sa kasalukuyan mayroon pong mga mambabatas na instead na magkakaroon ng Bayanihan 3, yung sinusulong po nila ay palawigin ba extend yung effectivity ng Bayanihan 2. Dahil nga yung Bayanihan 2 ay until December 31 na lamang yung pag-implement ng mga provision na nakasaad doon. So, yung mga proyekto ng mga gobyerno na hindi pa na isa katuparan under the Bayanihan 2 ay maaring hindi na matutuloy by next year kung hindi ito matupad by December 31. Kung kaya ang gusto nila ay i-extend ang validity ng Bayanihan 2 nang sa ganon ay pwede ipagpatuloy ng gobyerno yung mga proyektong ito by 2021. So parang hindi pa po talaga ganun kaugong yung issue ng pag sasabatas ng Bayanihan 3. So kung ano man po ang kahinanatnan nito ay atin pa rin po yung bigyang pansin at ating ipapaalam po sa inyo kung magkakaroon nga naman ng Bayanihan 3 sa taong 2021. So, yun po ang ating sagot tungkol po sa issue ng Bayanihan 3. So, ngayon po ay still effective pa ang Bayanihan 2. So, maaring next year na lang po natin pag-uusapan muli ang issue ng Bayanihan 3. So, maraming salamat po sa inyong manonood at sana po ay nabigyan natin ng kasagutan ang itong tanong ng ating subscriber dito po sa episode na ito. Maraming salamat at keep safe everyone. Mga kamaster, nagustuhan ba ninyo ang ating episode sa video ito? If yes, don't forget to like this video at i-share na rin nang sa ganon ay marami pang mga tao na nangangailangan ng impormasyon ang makakaalam tungkol po dito. At don't forget to subscribe nang sa ganon ay updated kayo kapag meron tayong ilalabas na bagong video dito sa ating YouTube channel. I-like nyo na rin ang ating Facebook page, that is Master_Jet, at i-follow na rin ang ating Instagram account, that is Master_Jet02. Ang link ng mga social media accounts nito ay makikita sa description ng ating video. Furthermore mga kamaster, my wife and my kids are now in YouTube. So meron na po silang sariling YouTube accounts, channels. Let us help them reach 1,000 subscribers by showing support. Mag-subscribe na rin po sa kanilang YouTube channel, Jikais TV at 2B Brothers. Ang links po ng mga YouTube channels nito ay makikita rin sa description ng ating video. Maraming salamat po.